Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin dito mga kababayan ay itong mga Duterte at ang Pangulong Bongbong Marcos. Kasi parang intertwined na po sila, no? Na intertwine ang mga Dutertes dahil sa dati magkakampi. Ngayon ang Duterte ang naging venom, no? Hindi pa naman yung matinding venom. Venom lang siya, no? Hindi naman siya yung venomous snake. Pero sa katagalan magiging venomous snake na sila, no? Biruin nyo may mga Dilawan, anti-Marcos na nga, sumali pa ang Duterte. So yun, daming kumakalaban sa Marcos pero hindi naman matibag-tibag. Nandiyan pa rin. O, sumama na nga yung ate sa kanila, hindi pa rin matibag ang Pangulong Marcos. So sino ang sakalam? Si Amy o si PBBM? Dito ka kay PBBM. Unang-una siya presidente. O patuloy na tinitibag. Oposisyon, peking oposisyon, at mga nang gugulo lamang. Unahin natin ito mga kababayan. Bakit po ganyan ang ating title? Pwede kay Pangulong Marcos, hindi pwede sa Duterte. Ayan po yan, no? Yung isa naman, pahapyaw lang. Yung panawagan po ng isang mambabatas sa inyong favorite designated takas o yung designated Swiftie. Kasi may nananawagan po mga kababayan na kung maaari. At gaano ba kabindictive ang mga Duterte. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa ating mga subscribers, sa ating mga members na nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga katuwang natin sa ating premiere and live streaming dyan sa mga live chat box. No? Atin pong bigyang pugay yung mga madalas po nating nakakasama dyan po sa mga live chat box. Nandyan po si Elora, si Kai, si Tita Aurora, shout out natin. Ang mga taga Palawan, Zambales, Norte, the men and women in uniform protecting our freedom, and remember, freedom is not free, no? At ganoon din po sa mga mangingisda, sa mga magsasaka, sa mga warriors ng atin ito, ang West Philippine Sea. At nga pala, may bagong awit yung atin ito, no? Tingnan nyo po sa FB page, I think sa Philippine Navy yata yan. Ang ganda po ng awitin na yun. Kilalanin din natin, shout out yung mga kasama din natin, no? Si Ate Bet M, Ate Wana Bet, si Miyu, si Senchang, no? Minsan si Annalisa, si Ana, na mga taga Japan. At yung mga nandiyan po sa mga Japan, shout out po sa inyo, no? At si Maritel T, si Maricris Hernandez, Mighty Baisa, si Mama Lu Parker, Malditang Lola, si Rebecca Lagmay, si Lorna Rafael, si Ninita Umali, Nilda Arceo, si Priscilla Acepcion, Suset Balisteros, si Ernesto Dalangin, Doc Peli, si Ilocana Kana, si Carclea Hattori, RN Tusen, si Muhammad, sino pa? Si Cheryl St. Mary, no? Ang pumupunta sa ating video premiere saka sa ating live stream, no? Salamat sa pagdalaw ninyo. Si Eduardo Cuenca ng Tiaong, Quezon City. Si Rene Pahe ng Gordon Heights, Olonga po. Madami po sila. Si Carlos Herrera ng San Diego National City. Dami. Andiyan na naman si Maybell. Si Maybell ng New Jersey. Nandiyan kanina. Yung mga dumaan po sa ating live stream, pati mga bashers natin, mga lamok. Yung sinasabi ni Mamita Star TV. Maraming salamat po, Mamita. No? Subscribe nyo po yan. Mamita Star Talk. No, doon sa kanyang parang mga grupo niya, no, yung RT Synatics, no, maraming salamat po sa inyo. Sa Friends for PBBM, maraming salamat po sa inyo. At kung nakalimutan ko man kayo, pasensya na, no, sa dami po ninyo. At malapit na po tayong
40,000 subscribers. Maraming salamat po, no? Lalong-lalo na kay Kai, no? Maski na nagkasakit, sige pa rin ang paglalako ng ating channel, no? May God bless you all po. Okay, so eto po mga kababayan. Simulan natin kay Tamil Mel. Kasi po mga kababayan, ito siguro lahat napanood nyo na, no? Continuation ito nung kanyang You belong with me, you belong with me. Di ba, RN2 since kung ikaw, shake it off, ako naman, you belong with me. She wears short shorts. Ganun po yun, Elora, tignan mo yung lyrics nung chorus. She wears short shorts, I wear ano yun? Sneakers? Tama ba? Di ko alam eh. Basta yung chorus, RN2 Cents. You belong with me, you belong with me. O, yan. Ngayon, prior to that, sa You Belong With Me, panoorin nyo tong maiksing video, courtesy kung sino man po ang gumawa nito, no? Panoorin muna natin itong 50 seconds clip doon sa kanyang speech way back April 2024 diyan po sa business mentorship diyan po sa Go Negosyo sa Rizal High School sa Pasig City. Okay, panoorin natin ito ha. Okay. Bibili ako ng ticket, pupunta ako doon kung nasaan man yan si Taylor Swift at sasali ako doon sa pagsisigaw. Susuot ko lahat ng Taylor Swift na damit. Magpapalit-palit ako, 3 oras na concert, 3 outfit ang dadalhin ko. Diba? Pipili ako ng 3 era, 3 outfit. Tapos, pag nagpalit si Taylor Swift, magpapalit din ako. Saan natin kukunin? Yung pambili natin ng outfit natin. Sa trabaho, sa negosyo. So yan po, no, mga kababayan, yung kanyang very inspiring message para po sa mga high schooler na kung saan gusto nila magnegosyo. So siguro, kung maunlad na yung negosyo mo, you're earning millions from your business, pwede ka nang manood ng mga mamahaling concert ni Taylor Swift. At the same time, magsisisigaw ka doon, magpalit ka din ng damit kung magpapalit si Taylor Swift, sa kanya daw 3 beses siya. No, 3 damit ang dadali niya. Kaya kung 3 beses magpalit si Taylor Swift, palit din siya. Kasi may pira ka na. May pira ka na. Okay, na pambili. Paano pag hindi kaya? So, yung context po niyan, sinabi ko na kanina, yung kanyang speech, diyan po sa business mentorship sa Go Negosyo, sa Rizal High School sa Pasig City, na parang ini-encourage nila ang mga kabataan na pumasok sa pagnenegosyo. Para pag nakapagnegosyo ka na, may chance ka nang manood ng mamahaling concert ni Taylor Swift at magsisigaw ka doon. Pasensya naman sa mga Swiftie ha. Hindi natin kayo tinitira. Sige, nakapunta kayo, nakapanood kayo, no? Palakpakan ang swerte nyo po, no? Dahil mahal-mahal din naman po ang ticket ni Swiftie, sa ang hirap kumuha niyan. So, palakpakan po, ang galing-galing ninyo, nakabili kayo, nakapanood kayo. Pero do you think it is the right way na nagnenegosyo ka, di ba? Dapat you have to invest, you have to earn. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung kumikita na kayo ng 1 million sa inyong negosyo, probably you can go to Taylor Swift concert. Pero pag wala naman, makinig na lang tayo kay RN2 Cents. Shake it off, o shake it off. Di ba, RN2 Cents? Alam nyo ba mga kababayan, sa kapraningan ko dyan kay Taylor Swift, kasi gusto kong malaman bakit gustong-gusto yan ni Tamil Mel. Aside dun sa Shake It Off and You Belong With Me, sinearch ko po yung ibang kanta kasi naririnig ko to, no? Yung yung asan na ba yung lyrics? Anak naman ng siopa, tinanggal naman ito. Bakit nyo tinanggal yung lyrics ng kantang ito, Elora? Ito maganda siguro to, no? Ito po, yan. Ang ganda no?
Ibig sabihin, mukhang it is the reflection kay designated escapee ng inyong VP Sara Duterte. Yung kanta po, isa sa mga kanta, sumikat na kanta ni Taylor Swift, The Antihero. Ha? O, kasi yung lyrics niya, sabi dito, ha? Ano bang lyrics ito? ano sabi niya? Hi, it's me. Ay, mali pala. It's me. Hi, I'm the problem. It's me. At tea time, everybody agrees. Nadinig nyo na yan? Nung binabasa ko yung lyrics, antihero nga. Parang siya yung villain. Sabi ko, antihero naman pala ito. Villain pala talaga siya. Yan ang isa sigurong favorite song ni designated Iskapo. Kasi sabi niya, it's me. Hi, I'm the problem. Hi, ako yung problema mo. Ganun po, pinanindigan niya na. Siya na ang magiging problema ng Marcos administration. Tama, di ba? Ito pang matindi, mga kababayan. I don't think kung yung iba naintindihan ito sa awit na ito. Pasensya naman sa mga Swiftie Hindi ko kayo tinitira. Tinitira ko si si Tamilmil. Pero kung gusto nyong makisali, edi join. Ito lang hindi naman sa nagmamalinis tayo, sabi niya. Ito isa parte ng RN2 Sense, tignan mo Did you hear my covert narcissism? Parang sinabi Elora. Sabi ko kay Elora, narinig mo ba na ako ay isang narcissistic? Ano po pag sinabi niyong narcissistic? Selfish ako. Makasarili ako. Pero, dinidisguise ko lang as altruism. Altruism pala, altruism. Ano ibig sabihin ng altruism? Yung kabaliktaran ng narcissistic. Tignan nyo pa. Altruism. Unselfishness. No? Hindi ka self-centered. No? Nagsasacrifice ka. Ibig sabihin, yung kantang ito, since ako ay antihero, bilang isang narcissistic, bilang makasarili, ang ipapakita ko sa'yo ay unselfish ako. Pero sa totoo lang, makasarili ako. Yung po yun. O ngayon, i-relate natin kay Tamilmil. Di ba? Bagay na bagay. Lalong-lalo na nung tumakbo siya. Iniwan niya ang bansa sa kasagsagan ng pagbayo ni Karina. O naman, Tokis, di ka na matigil-tigil niya. Ano pakialam mo? Gusto ko Di ba? Kung totoong nag-Swiftie siya at ito ang isa sa mga favorite kanta niya, it's me. Hi, I'm the problem. It's me. Pakinggan nyo. Ang ganda ng musicality. Pero yung lyrics, makita nyo. Bagay na bagay sa kanya. Did you hear my covert narcissism? I disguise as altruism. Di ba? Doon na lang sa linya na yan. Mahahalata nyo na that she is really a narcissistic. Panlabas niya lang yung siya ay self-sacrifice. No? Na siya ay unselfish. Pero sa totoo lang, minumura na kayo niyan. Ito pa sabi niya, like some kind of congressman. Sa awit lang yan ni Taylor Swift I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving. And life will lose all its meaning. Napakasakit naman ito, Taylor Swift. Bakit ka naman ganyan? Hi, it's me. Elora, gusto mo ba tong kanta na to? Antihero? Wag naman. Ang bagay kay Elora, ito, RN2 Sense Mio makinig kayo. Ito ang bagay kay Elora. Si Elora na naman na nakita. Ito.
ni Lady Gaga. Ito ang bagay kay Elora, kayo naman. Oh. Ayan. Elora, I'll never love again. Oh, di ba? Wish I could said goodbye. I would said what I wanted to. Maybe even cry for you. If I knew it will be the last time I broke my heart into, try to save a part of you. Don't wanna feel another touch. Don't wanna start another fire. Tingnan nyo na lang yung lyrics ng I Never Love Again. Ayan, yan po ang favorite song ni Elora. Pero si Tamil Mel, yung kanina, ano ba yun? Anti-hero. Nakita mo ba, narinig mo ba yung pagiging narcissistic ko? Dinisguise ko lang as altruism. Kaya pala, babay kayo dyan. Mamatay kayo sa inggit. Magti-Taylor Swift ako. Ha? Pagka nagkanegosyo kayo, bumili kayo ng ticket kahit saan pa magpunta si Taylor Swift. Ha? Tapos, magdala kayo ng maraming pamalit kasi every time magpalit si Taylor Swift, ayan, magpalit din kayo. Ayan, gastos ang isip niya. Di ba sa bagay? Magpakasaya ka, may negosyo ka, kumikita ka eh. O yan ang gawin mo. Ha? Ayan ang advice ni Tamil Mel. Ang gandang advice niyan mga kababayan. No? Sabi nga ni Shaquille O'Neal, you can do it. Di ba Ate Beth M? You can do it. If Sara Tamil Mel can do it, why can't you? O, di ba? Now, eto tayo mga kababayan, no? Pahapyaw lang yan kay Taylor, iba na, hindi na Taylor eh. Sarah Swift. Di ba, Elora? O ngayon, mga kababayan, eto, yung sinasabi ko sa inyong, pwede kay Pangulong Marcos Jr., hindi pwede sa Duterte. Ano po yun? Pwede ang sobrang batikos kay Pangulo. Pero sa Duterte, hindi pwedeng batikusin. Ayan. Off limits ang Duterte sa batikos. Di ba? O, tinan ito. Binabatikos natin si Digong. Binabatikos natin ng Maisog. Binabatikos natin si Duterte, yung anak niya. Sabi naman nung mga kampo nila, ay, hindi pwedeng batikusin yan. Perfecto yan. Perfect. Ang kabati-batikos si Blengbong. Si Blengbong lang ang may kasalanan. Kasalanan ni Blengbong kasi may asawa siyang overbearing. Oh, ayun po yung sabi ni Roque nung nabasa niya yung Kingmaker daw na libro ni Pinocchio. Oh, sabi niya, you have an overbearing wife. So what the fuck you care? It's not even your wife, it's my wife. So what the fuck you care? O di ba, chismoso lang, di ba? Oh, wala ka nang pakialam kung overbearing ang asawa ko yan. Ako naman ang ako naman ang nakikisalamuha sa asawa ko, hindi ikaw eh. So ganun po. Pag Marcos, except Aimee, batikusin natin, murahin natin, i-encourage natin siya, gawan natin siya ng black propaganda. Taniman natin siya ng mga kwento. Di ba sabi ni Digong yan? I planted evidences of what? Sa isipan ng mga tao. Sasabihin ko lang, ganito siya. Tulad ng sinasabi nila, si Blengbong ay adik. Ayun ang gusto nilang itanim, isaksak sa utak natin. Ayun yung planted evidence. Tulad nung video ng Addictus pulburinus nila na sinabi nga ng ating mga otoridad, binoljak kaagad sila hours after they presented that video. Because what they want is to plant an evidence of doubt sa kaisipan ng mga Pilipino, sa kaisipan ng international community. No? But it backfired sa kanila.
Nag-boomerang po sa kanila. No? Ano ngayon sila? Oh, they are just like yung bang nilulusob ka? Bigla kang inisprayan ng baygon. Anong ginawa mo? Takbo! Retreat! Nag-away-away na sila. Oh, pero patuloy pa rin ang pagbira. Anong sinabi after nung palpak na Addictus pulverulus? Sabi, statement ni Digong? Ha? Oo, kinokondena niya. Kinokondena daw nila na maisog combinor na hindi kanila video yun. Wala kaming authorization na ilabas yung video na yan. Hindi sa amin yan. Pero along that statement, inaayunan din nila yung video. Bakit kamo Ilora? Ha? Kasi yung statement na yun, sinasabi, ang makakapag-clear up lang lahat ng ito. Ha? Yung latest na deepfake video ay magpa-follicle hair drug test ang Pangulo. Nakita nyo? Siguro, tuwang-tuwa tayo nung nakita natin yung first part of the statement. But on the middle of that statement, this freaking idiot is actually saying na, dating presidente yan, ha? Yang freaking, ni Baal, ha? Na hair follicle drug test daw ang Pangulo. So, ibig sabihin, inaayunan din nila. So, therefore, they are planting an evidence of doubt. Gusto nila mag-doubt ang tao. Adik ba talagang Pangulo? Siguro, dapat magpa-drug test eh. Di ba? Ganun eh. They are actually putting that to the minds of the Filipino people. Pero ano nangyari? Binutata kaagad sila. Pero patuloy pa rin ang kanilang pagbayo. Pag-iimplanta ng mga ebidensya sa utak ng mga tao. Mga doubt. Evidence of doubt. Planting evidence of doubt. Ha? Kung babatikusin natin ng Duterte, uy, wag, magaling yan. Siya lang ang nakapag-save sa Pilipinas, wag si Sara Duterte, tananahimik na nga eh. Diba? Kami lang ang pwede. Rally kami ng rally. Tingnan nyo, nag-rally sila sa Cagayan de Oro. The same narrative pa rin yan. Nagugutom na kami. Nahihirapan na kami. Adik. Ganun eh. Di po ba? Tama, mali. Pag sa Duterte, exempted. Pero pag Marcos, okay lang. Batikos lang tayo ng batikos. O, di ba? Example. O yan. Yung pumunta si Pangulong Marcos sa Singapore, nakipagkita kay Prime Minister Lee ng Singapore at nanood siya ng F1 race. Ano nangyari? Ha? Sabi ng mga grupo, may mga grupo diyan ng mga agrarian reform, yung National Network for Agrarian Reform Youth, yung NNARA, dito po sa ulat ng Philstar, President Marcos hit for attending F1 Grand Prix in Singapore. Napaka-insensitive daw ng Pangulo. Walang malasakit kasi during that time, mukhang tinamaan po yung ating agrikultura. Ang sabi pa nila dito ng grupong ito, with severe economic crisis characterized by skyrocketing prices of oil hike. No, yung presyo ng bilihin saka gasolina. Yung po, iniwan daw po ng Pangulo ang Department of Agriculture that time at yung position niya as presidente. Pero may dalawang purpose ang Pangulo dyan eh. Every year, nanonood sila ng Grand Prix. At the same time, sa Grand Prix, no, yung mga karera ng mayayaman, andyan po ang mga bilyonaryo. Malay nyo, may nakausap yan ng Pangulo. Nakausap niya nga ang Prime Minister ng Singapore eh. You're hitting hitting two birds in one stone, yung tawag dyan. Manunod ka, at the same time, business. Ilako mo. O diba? O yan, talagang binatuta nila ang Pangulo. Binayo nila ng binayo ng batikos. Ha? O, ito pa. Anong sabi pa dyan ng grupo nila, yung Makabayan Black? Ha? Sila Brosas. Sabi, insensitive, callous, Marcos criticized over luxurious Singapore Grand Prix tricks. Ha? O yan. Sila Brosas, nagsabi niyan, ha? O, si Lagman, nandyan din. O, sinabi niya yan. Binatikos sila ng binatikos ang Pangulo. O, after ng batikos, wala naman nangyari. Ha? Umuwi ang Pangulo. O, di ba? Pag Marcos, okay lang. Sige. Adik, bangag. Di ba? Sabi ni Roque, papayag ba kayo na meron tayong bangag na Pangulo? O, sabi ng mga kulto ni Kibuloy, hindi!
Pero sa isip-isip nila, ilabas mo ang ebidensya, gago. Di ba? Tama, mali. Nakuha niyo yung punto ko. Pag si Duterte, mga Duterte, bawal batikusin. No, kasi magaling eh. Anong kabati-bati ko sa mga Duterte? Wala naman, sabi nung mga ano nila, fans nila, yung mga gunggong nilang fans. Si Duterte lang nakapagpaano ng ano laglag bala. Si Duterte lang ang nakapag ano sa mga droga. Si Duterte lang nakapagpababa ng mga insurgent. Si Duterte lang ang nagmura sa mga international community. Si Duterte lang lahat. 'Di ba? Pero nung lumabas pa lang ngayon, si Duterte din ang may kasalanan ng lahat. Ngayon, nung binabati ko sila, todo depensa, kaya binabaling nila yung atensyon sa pagsira kay Pangulong Marcos. Kasi bakit? Kasi pag nagtagumpay yung kanilang planting of evidence to the minds of the Filipino people, mostly the majority, babagsak si Pangulong Marcos. Eh, sinong uupo? Eh, di itong designated dululungsyo nga, si antihero. Did you hear my covert narcissism? Dinisguise ko lang as altruism. O, tingnan nyo yan. Altruism is the antonyms of narcissism. Pareho silang myzem. Pero magkaiba sila. Diba? Ganun po. So, pag Marcos, okay lang. Sige, babagsakin natin kasi pag naupo si Tamilmil, hawak natin ng gobyerno, lusot tayo sa mga kaso. Hindi pwedeng papasukin ng ICC. Wala kayo. 6 years kami magtatagumpay, tapos another 6 years kasi may dalawa pang Duterte. Tapos iikot na naman yan. Kami-kami lang yan. Diba? Wala na yung mga AJK. Wala na yung plunder. Wala na yung Parmali, mga visit kayo. Hahawakan namin ng Pilipinas. Wala na rin yung West Philippine Sea, Elora. Wala na kay. Ibibigay na lang namin yung Senchi kasi tubig lang yan. Ganun po mga kababayan. Oh, 'di ba? Now, nung mayroong isang senator na bumabatikos sobra kay Duterte noon, si Trillanes, 'di ba? Anong sabi ni Trillanes nung after na sabihin ni Trillanes, no? Ano ba 'to? Na ano ba? Sabi ni Duterte na siya ay nagmamariwana. Anong sabi ni Trillanes? Ha? Na ay dapat magpa-drug test ang Pangulo. 'Di ba? Ha? Ayan, sabi niya sa Inquirer dito, itong balita na Palace on Duterte drug test there. No one can order the president. O yan, nalaman nyo na yung sagot dun, no? Pero ang sabi ni Trillanes dito, Trillanes on Thursday posted on his Twitter account the results of his drug test in which he tested negative for cocaine, ecstasy, methamphetamine, morphine, and tetrahydrocannabinol. Kailan kaya magpapadrug test ang mga Dutertes? O ayun. Nung sinabi niya yan, ano ang sabi ni Rookie? Oh, di ba? Yung famous niya. Ha? Anong sabi niya? Hindi ko mo pa mapakita yung video kasi makaka-copyright tayo. Ito na lang. Ha? Dito rin sa Inquirer na to, yung quote niya. Well, hindi ko po alam kung anong dapat na response diyan kay Senator Trillanes. Dahil marami naman talaga siyang sinasabi na hindi ko na nga lang pinapansin o hindi pinapansin ng palasyo. Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto pong magpa-drug test ni presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. Tama, mali. Elora, RN 2 cents. Umaayon ba kayo sa sinabi ni Roque? Ulitin ko. Pero ngayon po, hindi ko po alam kung anong sasabihin sa kanya other than ang presidente po ay halal ng bayan. Kung gusto niya pong magpa-drug test ni presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit sino. O, remember that, mga kababayan. Remember. Tama, mali. Kasi dinider sila ni Trillanes dati. Dapat magpa-drug test ang Pangulong Duterte. Ano yung sabi niya? Di ba? O ngayon, ano nangyari ngayon? Yung ginagawa ni Trillanes dati ay ginagawa ni Rookie. Ha? 'Di ba?
Ngaw-ngaw siya ng ngaw-ngaw, daldal siya ng daldal. Tignan nyo po yan, yung quote card na yan. Yung babaeng haliparot dyan sa LA, hinahamon pa si Amy Marcos. Alam nyo, sabi niya, ikaw Amy Marcos, binili mo yung video. Ha? Ikaw dyan, Lisa, binili nyo yung video na Addictus Pulburunis, ang blengbong na yan. Ganun pa yung sabi nung dito, yung professional jukebox lager. Alam nyo, binili mo. Ikaw, Amy Marcos, binili mo. Talagang dinider niya pa. Sino ka? Para utusan na ilabas yung video. May ebidensya ka? Na binili ni Amy o ni FL yung video? Ano sabi ni Duterte? Wala nga eh. E di kung meron, nagamit na nung eleksyon, wala nga eh. Anong sabi nung isang ulit, nung babae ulit? Galing kay Duterte to. Yung galing sa PIDEA to. Yung habang may PIDEA leaks sa Senadong inimbestigahan, yung source daw na ng PIDEA leaks ay si Duterte. Tingnan mo, kagaguhan niya kung saan-saan. Tapos ngayon, yung nilabas nilang deepfake video ng Pangulo ay peke. Deep todo depensa siya. Hindi ko naman sinabing si Bongbong yun ah. Sinabi ko lang yung mamang ito. O di ba? Safe na safe siya. Saka tama rin yung sabi nung kaaway niyang vlogger na kakampi niya dati, si Bayad Bay. Bakit hindi mo pinalabas sa vlog mo? Duwag ka, no? Ba't hindi mo inulit sa vlog mo? Ngayong nalaman mo na sabi mo si Pangulong Bongbong yun. Para kung talagang matapang ka, may conviction ka, merong pananindigan, ipakita mo sa vlog mo, sa channel mo. Ay, hindi po eh. Tanga-tanga kasi yung mga naniwala kay Boljak TV. Tingnan nyo yung ibang mga vlogger na binanggit ni Bayad Bay. Sila nagpakita ng video sa vlog nila. Pero si Hitad, di ba? Matalinong matching. O balik tayo kay Roque. Sumisigaw sila na dapat magpa-drug test ang Pangulo, mag-resign. O yan, tingnan nyo. Yung quote card ngayon. I encourage PBBM to settle the issue once and for all. The people cannot entrust the welfare of the nation to a leader suspected of being perennially addled by dangerous drugs. Ini-encourage. Tantamount to urging. Tantamount to sinasabi mong magpa-drug test ang Pangulo. Pero nung yung Pangulo mong adikto sa fentanyl, ang ini-encourage, no? Hinihikayat ni Trillanes na magpa-drug test. Anong gusto mo? Anong sagot mo? Kung gusto pong magpa-drug test ni Presidente, gagawin niya. Pero hindi po para utusan siya ng kahit na sino o gago o eto. 'Di ba? Kinain ang sariling suka. Kaya itong si Roque, ha? Ano to? Dapat ipapsychiatrist din 'yan. Utusan natin siya. Hindi naman siya presidente eh. Kain suka ka, Roque. Tumbabalentong ka. Wala kang kredibilidad. No? Bakit? Galit na galit ka. Kasi baka hindi mo makarecover yung 36 million na donation mo kay Sara. O yun tayo eh. Tapos sarado na ang pugo. Roque oh. Ito ka, Roque, oh. Ito. Tinan mo to. Ano to, Elora? Ano yan? Ha? Ano yan? Ayan, oh. Loser! Mga asar tayo dito, mga kababayan. Pasensya na po kayo. Oh, ikaw, ha? Ikaw, Sarah Swepti. Tignan mo yung idol mo. Peace, BBM. Peace, BB. Mga BBM paloy. O, di ba, Elora? O, ano? Hindi pwede sa Duterte. Hindi pwedeng batikusin, iba siyang Duterte. Hindi pwede. Magagaling sila. Sila lang ang may malasakit. Sila lang ang may ambisyon para sa bayan. Mahalin natin ang Pilipinas. O, ano nangyari? Bye-bye. No? All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up,
to say goodbye. 'Cause I'm leaving on the jet planes. Nunood ako ng Swiftie concert. Habol ka na lang. Di ba, Elora? Oh, ako. Diyos sumiyo, ang daming dapat ikanta kay Tamilmil. Hindi nyo ko pwedeng husgahan. Dahil ako nagtatrabaho. Si Blengbong hindi nagtatrabaho. Di ba sabi nga nung tatay ko, magtrabaho ka dyan. Pinapasahuran ka ng taong bayan. Uy, gagong matanda. Ulyanin ka na ba? Ikaw ba nagtrabaho? Di ba ganun ka rin lang ng ganun? O daldal ka rin ng daldal. O gawin nyo to, gawin nyo to. O di ba? O nakita mo ang Pangulo. Nasaan siya kahapon? Nasa yung parang disaster ng Pampanga, Bulacan at Bataan, tapos pumunta pa ng Rizal. Oh, anong trabaho ang gusto nyo? Ha? Ano ba ang trabaho gusto ninyo? Ayusin niya ang ICC? Eh, hindi nga pinapapasok. Sabi niya, you don't have any jurisdiction. Di ba? Sinishield na nga kayo sa ICC investigation sa mga krimen nyo sa AJK. Tapos you have the audacity na batikusin pa ng batikusin. Ano gusto nyo? Ha? I-absuel to si Kibuloy? Ay, hindi po yun. Hindi po yun ang tamang trabaho ng presidente. Bakit? Nasa konstitusyon ba yun? Ha? Yung bang isa sa mandato niya na protektahan ng mga may kaso na kinasuhan? E paano po yung biktima? Nasaan na yung for the people? Eh hindi lang naman si Kibuloy ang people. Bakit? Si Kibuloy lang ba ang Filipino people? Natatakot kayo dahil siyang appointed son of God? Ay di pakyo pala siya. Ha? Sabi niyo to kay Kibuloy ha? Kibuloy ganito ka sabi ni Tokis. Kayong mga kingdom of dyan ni Kibuloy, ha? Ganito kayo. 'Di ba? Mga wala kayong awa sa mga biktima, wala kayong konsensya. Bakit? Mga narcissistic kayo eh. 'Di ba? Ano ba nakukuha nyo kay Kibuloy? Kwarta? O dilamunin ninyo? 'Di ba? Inailabas nyo si Kibuloy. 'Di ba? O ano pa? Anong ginawa ng mga Duterte pag merong mga bumabatikos sa kanila? Ha? Si Rodrigo Duterte, anong ginawa niya kay Trillanes? Napikon. Anong ginawa niya sa Rappler? Duterte revokes Trillanes amnesty effective immediately. Oh, nirevoke. Pero nilaban ni Trillanes sa Supreme Court. Ano sabi ng Supreme Court? Yung latest lang, yung last month. Void and null yung desisyon ni Duterte o gago. Diba? Kasi vindictive mapaghiganti. Kaya nga tamang-tamang ugmang-ugma sa kanila yung kanta ni Taylor Swift. Did you hear my covert narcissism? I disguise as altruism? Diba? Akala mo mabait, akala mo matulungin, akala mo self-sacrifice. Oh, si Digong lang kaya niyang ibigay ang buhay niya kasi magji-jet ski siya. Oh, si Digong lang tatapusin niya ang drugs ng 6 months of his presidency. Ano nangyari? Wala. Eh di narcissistic lang. Pang sarili lang. Bakit? Ano nangyari sa 51 billion? Ano nangyari sa Parmali? Ano nangyari sa 125 million? At kung ano-ano pa. Yung iniwan na utang, dinoble niya yung utang na iniwan ni Pinoy. 100%. Di ba? 12, ano yan? 1.2 trillion ba o 12 trillion ang utang natin bago umupo si Pangulong Marcos? Nakabayad ba si Digong ng malaking halaga sa pagkakautang? Wala. Di ba? Yung mga proyekto na sabi papad ng China, yung Mindanao Railway Transit, bakit hindi natuloy? Eh alam ng China pababa na siya, wala na siyang pakinabang eh. Di ba? Tayo ang naloko. Tapos para itago yung kalokohan nila, babatikusin nila ang gobyernong Marcos. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag Marcos pwedeng batikusin kasi alam nila decades of attack eh pero sila maatake lang sila. Gaganti kami. Ganun po. Kaya nga diba si De Lima inimbestigahan siya sa kanyang DDS. Davao Death Squad. Yan ang original niyan. Anong ginawa ni Duterte nung naging presidente siya? Ginantihan niya si De Lima. Pinakulong niya. They planted evidence. Oh, kita nyo? Kaya nga untouchable sa Duterte. Kung pwede nga nilang balikan ng ICC, babalikan na nila yan.
Yung mga judge sa ICC, delikado yun. Lalo na si Can, delikado yung kay Duterte. Kung pipwede lang. Kung nasa Pilipinas lang si Harim Can, ay nako, baka may kinalagyan na sa mga Duterte. Kita nyo, hindi kami pwedeng galawin. We are the untouchables, like the movie, The Untouchables. Pero pag ibang tao na, okay lang, sige. Pero wag ang Duterte. O di ba? Pinakulong si Dilima kasi inimbestigahan ni Dilima nung siya ang DOJ Justice ba yun? Ha? Si Duterte sa Davao Death Squad. O nung naging presidente si Duterte, yari ka. Kulong si Dilima ng 7 years. Kita mo yon? Eto si Trillanes. Nung sinabing magpa-drug test, kung anong nilabas na ni Trillanes, pumunta sa ICC, anong ginawa ni Duterte? Ni-revoke yung amnesty na binigay ni Panut sa kanya. Pero anong sabi ng Supreme Court? Null and void. Mabuti nga, hindi pinatumba si Trillanes at least si Trillanes may mga bodyguards. 'Di ba? O, kita nyo kung paano kasalaula ang mga Duterte. 'Di ba? O eto pa. Yung sabi ni Lagman, ha? Eto. Naalala nyo to, sinama natin to sa vlog natin, itong article na to. Ha? Tama yung sinasabi nito eh. Ugmang-ugma yung isang linya sa kanta ni Taylor Swift na Antihero. Did you hear my covert narcissism? I disguise as altruism? Ito po. Layo kay Lenny. Sara Duterte's Germany trip during Karina's onslaught shows lack of empathy. Ito pa, ulit-ulit yung sinasabi ko anong meaning ng empathy. Wala kang concern. Wala kang nararamdaman because you are narcissistic. Your narcissistic attitude hampers your feeling of empathy towards others. Wala kang napipil sa kanila. Ang napipil mo lang is yung sa sarili mo. Kaya ganyan, umalis siya eh. Wala siyang sensitivity. Wala siyang concern because of the narcissistic attitude that she inherit from her dad. Ganun po yan. Tanong nyo pa yan kay yung in-expose ni Carclea. Ayoko pong i-content yun. Bahala kay manood kay Carclea. Mas magandang explanation ni Carclea. Kasi nasa medical field po si Carclea. Nakita niyo yun? Tama po si Lagman dito eh. At nag-a-agree ako dun sa isang linyang sinabi ni Taylor Swift sa awit niyang Antihero. Kung mababasa nyo yan, intindihin nyo mabito yung substance, it is really an antihero. You are a villain. Ganun po eh. Si Sara Duterte, villain. Disguised as what? A hero. Yun po yun. Tapos sabi niya, magpapalit ako ng 3 beses. Pag nagka-negosyo na kayo, bumili kayo ng ticket ni Taylor Swift. Instead na sabihin, iipunin ninyo, no? Para kung when the storm comes, may paghuhugutan kayo. Eh hindi. Even though you're making millions, but you never know what will happen in the future. Only God knows your future already, kung naniniwala ka sa Diyos. But you as a mere human being, do you know what's gonna happen to you in the future? Hindi. Di ba? Only God knows your future because He's been there. Alam niya na ang mangyayari sa'yo. Di ba? Oh, anong gusto ni Sarah? Pag ikaw nagkanegosyo, bili ka ng ticket ni Taylor Swift, kahit saan pa yan, maski na mahal pa yan, maski na $1,000 pa ang ticket niyan. Pumunta kayo, tapos magdala kayo ng costume ninyo. Di ba? Gastos eh. Paggagastos, kaya pala, baliwala sa kanya, gastusin ang 125 million pesos na kanyang confidential fund in just 11 days. You see? Mali pa yung advice niya, mga kababayan. Diba? Tama, mali. Ha? Oh. So, lahat po ng mga black propaganda kay Pangulo, no? Isinasalo lang ng Marcoses, lalo na itong first couple. Yung mga nag-black propaganda, hindi na natuto. They never learned their lesson. Tingnan nyo nung election. Di ba ang daming black propaganda kay Pangulong Marcos? Pero sabi ni Pangulong Marcos, I don't engage in dirty politics sa mga propaganda. No. I focus on my work. Anong sabi lang ng Manila Standard yan? Black propaganda against BBM has backfired. Ito yung, article ito noong January 1st, 2022. Kasagsagan ito ng campaign. Biruin ninyo, hindi na sila natuto hanggang ngayon. Nag-backfired kila Roque. Yung black propaganda nila, yung Addictus Pulburonus. Hindi na kayo natuto, ikaw Roque, kasama ka sa unit team ng Pangulo, hindi mo alam.
Di ba? Ano pa yung pinagsasabi mo dati? Na inimbestigahan mo ang Pangulong Marcos about sa human rights violation niya. Anong sabi mo? Wala po, malinis. Tapos ngayon, nagbago ka ng tune? Di ba? Oh, ano sabi diyan? Nag-backfired ang black propaganda. Hindi nyo ba naisip yan, Roque? Ikaw, Attorney Trixie, ay, hindi ka na yata attorney, no? Ikaw, Vic Rodriguez, ikaw, Glenn Chong. Nagba-backfired lahat. Ibig sabihin, ang espiritu ng Diyos na kay BBM. Divine justice nga, sabi ni Madam Imelda. Divine justice ang inaapi, patuloy na kinalulugdan ng Diyos. 'Di ba? Magba-backfired o nag-backfired sa inyo para lang nga kayong mga para kayong yung mga may tawag yun they are scattered already. Nag-scattering kayo, nagtakbuhan kayo, nagtago kayo. Bigla kayong nanahimik, pero hindi kayo mananahimik kasi mga ulalo kayo, mga gago kayo, mga anak kayo ni Satanas. 'Di ba? Nag-backfired lahat. Because of what? Your ill intent. Magba-backfired talaga. Kasi unang-una, walang katotohanan. Mga peke, mga sinungaling kayo. Ang naniniwala lang sa inyo ay mga kapwa nyo peke at sinungaling. Tama, mali. Eto, kasi ikaw, bakit ikaw tinitira mo si Tamilmil? Hindi ko po siya binablock propaganda. Hindi ko siya ginagawa ng smear campaign ng fake news. Ang kinokomentuhan natin, binibigyan natin ng opinion, yung action niya. Fake news ba na pumunta siya ng Germany? Fake news ba na wala siyang masabi sa West Philippine Sea? Di ba? Fake news ba na hindi siya effective na DepEd? Kung effective siyang DepEd secretary, di sana hindi siya magre-resign. She will continue her job because she is so effective. Hindi. Ineffective siya. So, black propaganda ba yun? The black propaganda is like you're spreading a misinformation. You are spreading a disinformation. And most likely, a malicious information. Those kind of informations are without substance. Bakit? Wala kang mapakitang ebidensya. There is a black propaganda. You are trying to destroy the character and the personality of that person. No, whether sa media, yung public trial o whatever. Kasi paninira Kaya nga tawag na black Ba't meron bang white propaganda? Color-coded ba ang propaganda? RN2 Sige nga, wala akong narinig Isipin nyo, di ba? O ngayon, hindi sila natuto. Kaya nga tama si Gary B. Di na natuto. Gagawin at gagawin pa rin nila yan hanggang sa makulitan ng tao. Pero hindi Kasi nandito tayo, no, may mga kasamahan tayo na once na maglabas sila ng black propaganda, we will try to counter that one. Ano ba kalaban ng black? Ano kalaban ng dilim? Di light. Hingi tayo ng dasal sa Panginoon. Di ba, mamita? Kuha nyo. So, ibig sabihin, pag sa mga Duterte, bawal batikusin, hindi pwede. Kasi Duterte lang magaling. Duterte brand of leadership, sabi nga nila. Sabi ni Badoy, an excellent executive. Pero pag sa Marcoses, hindi po, adik yan Mandarambong yan Lusaw ang utak niyan. So, hindi pwedeng batikusin ng Duterte. Sila lang yun, sila lang matitino. Ngayon, dito, yung isang mambabatas na sinasabi ko sa inyo, nahalata na po talaga si Tamilmil. Anong sabi dito sa Manila Bulletin? House Leader asks VP Sara to publicly support PBBM. Kasi wala pong nakitang statement of support ang inyong VP after magsona ang Pangulo. Sino nagsabi niyan? Si House Majority Leader, Zamboanga City 2nd District Representative Manix Dalipe. The Vice President's support is crucial in reinforcing our national unity and determination to address these pressing concerns. Yung nga sa Pogo at yung sa West Philippine Sea. Di ba? Kaso wala In these challenging times, it is imperative that we stand together and support the President's policies that aim to safeguard our sovereignty and ensure the welfare of our people. Wala po. Wala kayong makukuha dyan. Di ba? Ito pa ang sabi ni Dalipe. Ni Manix Dalipe. Saan ba yun? Ito Yung sa issue ng Pogo at West Philippine Sea. Wala. Silence. Ika nga sa movie,
silence is golden. O yan, golden pala si Tamil Mil pagdating sa ganon. Tinahi po yung bibig niya pagdating sa mga ganyang issue. Wapakil siya. Ha? O, ngayon, si Pangulong Marcos, ano lang sabi niya? Dati, September 13, 2021, sa quote card ng Global Daily Mirror, learn to live with bashers, haters. Ito po yung panuntunan na ginagamit ni Tamil Mil. O tulad tayo, binabash natin siya, hinihate natin siya. Pero siyempre, kailangan nating ipagtanggol ang ating presidente. 'Di ba? Pero yung binabash natin si Tamil Mil at hinihate natin ay yung mismong action din nila. At yung mga mismong action ng mga minions nila. Kinokontra natin yung kanilang black propaganda. 'Di ba? Kinakailangan eh. Itong si Tamil Mil, personal. No? Pinipersonal nila lahat ng bagay. Ganyan po kagago ang mga Duterte. Personal sila. Nami-personal po sila, mga kababayan. Huling-huli, ano yung laging ginagamit nating quote sa ating Pangulo? Ito, ginagamit din siguro ni Tamil Mil to sa tulad natin, no? Yung mga nangbaba sa kanya, no? If you make your enemies angrier, it means you're doing a good job. Hindi naman ako angry. Patuloy ko lang siyang ibabash. Patuloy ko lang bobol-jackin yung kanilang black propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi sobra na eh. No? Kaya nga sabi ng mga dilaw noon, sino ba yun? Si Fidel Ramos ba? Sorry naman po. Sumalangit naman kaluluwa. Enough is enough, Mr. President. I think your time is up. Ibalik natin yan kay Digong. Enough is enough, Mr. President. Your time is over. Ibig sabihin, yung pagiging presidente mo, tapos na. Hindi ka na makakabalik sa pwesto na presidente. It's over unless otherwise there is a drastic move na mangyari sa ating bansa. Diba? Halimbawang nagkaroon ng civil war, patay lahat. Ikaw lang natira kasi nasa bunker ka. Pwede na. Ikaw, siguro, i-elect ng people. Ikaw na lang Duterte ulit. Kasi wala eh. Kagulo tayo eh. Pero at this moment, no. Yung ibang presidente, si Erap at si Gloria, tahimik. They let this current president work. Ikaw, akala ko ba may sakit na? Akala ko ba mahina na? Hindi na nga makatayo, makalakad sa sa stage, sa nilalakaran niya. Pero malakas pa lang bunganga. Baka yung bunganga niya nakabayagra. O kaya nakapentaning, di ba? Baka tumira ng pentaning, kaya alert na alert ang utak. Sabi niya, magtrabaho ka dyan, magpa-hair follicle ka dyan, gago. Di ba? Enough is enough, Mr. President. At ikaw din, Harry Roque. Enough of you guys. You guys are on the losing end. No? Tinabla na nga kayo ni Digong, tapos, ang ginagawa nyo naman, you are destroying the political capital of those Dutertes. Siguro may isang papasok dyan kung lalaban ng senador, pero not all three of them. Lalo pang titindi ang pangbaba sa inyo pag kayo ay talagang naghangad sa inyong ambisyon. Kaya nga wag na kayong maging tambaluslos. Balik sa inyo yung sinabi ng inyong Vice President. Sa inyong ambisyon, wag kayong tambaluslos. Di ba? Mga animal kayo eh. Pag sa Duterte, hindi pwede. Kay Pangulo Marcos, pwede. Okay? So yun po yan, saka yung kahilingan ng isang mambabatas sa inyong runaway BP. Okay? So comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.